Welcome back sa ating FA page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito sa ating FB page. At mga 4 questions ito pero isa-isahin natin. Sa videong ito, dito muna tayo sa isa. Nilagyan ko lang ng number 1 pero ewan ko kung anong mga number yan. 124, 29, pero iba-iba yan. Unahin muna natin itong nilagyan ko ng number 1. So, yung the rest ay abangan nyo sa next na mga videos natin. Fujiko, ewan ko lang kung tama ito pagka-pronounce, drives from province A to province B. After 2 hours of driving, she noticed that she covered 80 kilometers and calculated that if she continued driving at the same speed, she would end up being 15 minutes late. Not wanting that to happen. So, itong si Fujiko increased her speed by 10 kilometers per hour and she arrived, dapat double R ito, at province B 36 minutes earlier than she planned. What is the distance between province A to province B? So, remember na meron na siya, nakakover na siya ng 80 kilometers. Tapos, para makumplito niya yung distance, from A to B, nakakover na siya ng 80 kilometers. Remember na itong natitira ay yan yung distance. So, kung meron tayong tinatawag na distance 1 ay equal sa distance 2. Doon muna tayo sa speed. No need nang i-memorize yung formula ng speed. Kasi yung speed, di ba, speed ay kilometer per hour. Ito yung speed. Nag-increase ng 10 kilometers per hour. Kilometer, yan yung distance. Per, yan yung i-divide natin. Hour, yan yung time. So, kung mag-focus tayo sa ating distance 1 at distance 2, ma'am, ano ba yung distance 1 at distance 2? Doon tayo sa late at yung arrive early. So, dito tayo sa mismong distance. Kapag distance, itong time, since pang-divide siya dyan, pang-multiply siya sa speed. Therefore, delete muna natin yan. Yung distance 1 equal siya sa distance 2. Ano ba itong pinagsasabi ko? Yung distance equals speed times time. Again, speed times time. After dito sa 80 kilometers, na na-cover yan sa loob ng 2 hours. So, ignore muna natin yan. Later, i-add natin yung 80 kilometers. Doon tayo sa next. If she continued driving at the same speed, therefore, ano ba yung speed na una? 80 kilometers sa loob ng 2 oras. So, ibig sabihin, 40 kilometers per hour. Kung sa loob ng 2 oras, 80, so ano bang kalahating 2 oras? 1 hour. 1 hour per hour. So, 40 kilometers per hour. Yung oras, ilang segundo ba yan siya? Ay ilang minuto ba yan siya? 60. So therefore, this is 40 kilometers per 60 minutes. Si 40 kilometers per 60 minutes, yan yung speed. Okay? Same speed. Distance, doon tayo sa same speed. So therefore, this is 40 over 60. Si 40 over 60 or 40 kilometers per minute or 40 kilometers per 60 minutes, i-simplify muna natin to by finding the greatest common factor, which is 20. 40 divided by 20 and this is 2. 60 divided by 20 and this is 3. So, 2/3. 2/3. I-multiply natin sa time. Let T para sa time natin. Now, yung T, 15 minutes late. Ibig sabihin, ada natin ng 15
plus 15. Sumubra ba? Late man. Kung kapag late, ibig sabihin sobra. Equals. Yung isa naman ay, ano ba yung speed? Kapag 10 kilometers. 10 kilometers. So, meron na tayong, remember, yung 40 kilometro kada 60 minutes. Kasi sa isang oras, that is 60 minutes. Kung i-increase ng 10, adan lang natin ng 10 yung 40. So, therefore, this is 50 kilometers per 60 minutes. Now, si 50 over 60, 50 over 60, greatest common factor, ay 10 lang din naman. Or i-cancel natin yan. So, therefore, that is 5 over 6. So, yung speed ito, 5, 6. I-multiply natin sa time na 36 minutes early. Kapag early, i-minus natin si 36 dyan. So, ngayon, i-multiply. Ito yung i-multiply natin. 2 times t times 15. This is 2t plus 30. 15 times 2, that is 30 over 3. Yung sa kabila, si 5 times t minus 36. So, we have 5t negative 36 times 5, 180. Kopyahin lang si 6 sa denominator. I-cross multiply natin to. Si 6, i-multiply natin dito. 6 times 2t, this is 12t. 6 times 30, this is 180. And then, ito namang si 3, i-multiply natin dito. We have 15t, kasi 5t times 3, that is 15t. Then, negative 180 times 3, that is negative 540. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Itong 180, keep lang natin ito si minus 540, since pang minus siya dyan, pang add na siya dito sa kabila. Now, we have 15t. Ito namang si 12t, since positive yan siya kapag matransfer pang minus na siya. 180 plus 540, this is 740 equals 15t minus 12t, this is 3t. Para makuha natin yung value ni t, since si 3 dyan ay pang-multiply sa t, pang-divide na yan sa 340, or mag-divide tayo ng 3 to both sides. So, t equals 740 divided by 3. This is 240. Ano tong 240? This is 240 minutes. Okay, doon tayo lang sa minutes. So, yung value ni t, meron na tayong value ni t. Delete na natin itong mga sinosolve natin. Yung value ni t ay 240. So, 240 plus 15, this is 255. So, 255, yan ang i-multiply natin sa ating fraction na 2/3. Then, yung kabila naman, bali magkabilaan, pwede nating isolve. Pero pwede namang mamili ka lang kung ito ba or dito sa kabila, pareho lang yan siya. Equal kasi yan siya, equal lang. Again, yung value ni t natin ay 240. Kung ada natin, ay kung minusan pala natin ng 36, this is 204. So, multiplication of fraction 255 na i-multiply natin sa 2, that is 510. 510 divided by 3, this is 170. Si 170, yan na yung distance. Kahit dito pa tayo sa kabila mag-solve, ganun pa rin yung sagot. 204 times 5, this is 1,020. Kung i-divide natin sa 6, 170 pa rin. Now, yung 170, hindi pa yan yung sagot. Yan yung distance. 170, yan yung distance after sa 80 kilometers sa loob ng 2 oras. So, therefore, ito yung natitira, yung 170 kilometers. I-add mo pa yung 80 kilometers
kasi nandito ba, hindi man natin ini-include. She already covered 80 kilometers bago itong mga sinusolve natin kasi ito yung after sa 2 hours, dito na tayo, ito na yung sinusolve natin. So, ilang kilometro yung after sa 2 hours niya, we have 170 kilometers. Ada natin sa 2 hours, which is 80 kilometers. So, yung 80 kilometers na ina-add natin sa 170, this will give us 250 kilometers. So, ano yung tanong dito? What is the distance between province A and B? 250. At yan ay nasa letter B. Now, ito yung abangan nyo sa next na video. Pwede nyong sagutan nyo muna, i-comment ang sagot dito. A cornfield can be plowed by 6 tractors in 4 days. When 6 tractors work together, each of them plows 120 hectares a day. If 2 of the tractors were moved to another cornfield, then the remaining 4 tractors could plow the same field in 5 days. How many hectares a day would one tractor plow then? Ganun lang. So, ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.